Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Isa pong masayang pagbati sa lahat po ng sumusubaybay at nakaabang sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Muli po, ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. Marahil po ay sasang-ayon kayo kung sabihin namin na ang pinakamahalaga po sa tao ay ang kanyang buhay. Kaya nga po may ipinahayag ang ating Panginoon Kristo doon sa Mateo 16:26 na, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sa makatwid, nagkakaroon lamang po ng halaga o importansya sa tao ang anumang bagay na material na natamo ng tao kapag siya po ay nabubuhay. Dahil dito, ang kinatatakutan nga po ng maraming tao ay ang pagsapit ng kanilang kamatayan. Subalit, alam natin na anuman po ang pagsisikap na gawin ng tao ay may hangganan po ang buhay na taglay natin ngayon. Kaya, sino po ang maituturing nating mapalad? Ang mga taong may isa pang buhay na nakatago. Sapagkat mawala man po ang buhay na taglay nila ngayon, ay may natatagong buhay para po sa kanila. Marahil po ay itinatanong ninyo, may mga tao bang gayon ang kanilang kapalaran? May pinatutunayan po ba ang Biblia na mga taong may isa pang buhay? Hindi po kami sasagot. Basahin natin ang sagot ni Apostol Pablo sa aklat po ng Kolosas, sa 3:3 hanggang 4, ganito ang nilalaman. Sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Sa talatang ito ay may sinasabi po si Apostol Pablo na mga taong may tunay na buhay na nakatago sa ating Panginoon Diyos. Kanino po iniuukol ni Apostol Pablo ang mga salitang ito? Ayon sa talata, sa mga taong makakahati ng Panginoon Kristo sa kanyang karangalan kapag po siya ay nahayag o sa araw ng kanyang muling pagparito. Ano po ang katangian ng mga taong ito? Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, namatay na kayo. Pansinin po ninyo, namatay na kayo. Tiyak po na hindi ang kamatayang pagkalagot ng hininga ang tinutukoy niya rito dahil mga taong buhay o may hininga ang kausap ni Apostol Pablo po sa mga talatang ito. Kung gayon, alin po ang tinutukoy na namatay sa mga taong pinatutunayan ng Biblia na may tunay na buhay na nakatago sa ating Panginoon Diyos? O basahin po natin ang sulat pa rin ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma sa 6:3 hanggang 4, ituloy na rin po natin sa talatang 6. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Alin po ang namatay sa mga taong may tunay na buhay na nakatago sa Panginoon Diyos? Malinaw po ang ating binasa
ang makasalanang katawan. Yun ang ating dating pagkatao. Kailan po ito naganap? Ayon po sa Biblia, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya, ni Kristo, sa pamamagitan ng bautismo. Kaya, ang may isa pang buhay na nakatago po sa Panginoon Diyos ay ang mga taong inilibing ang kanilang dating pagkatao sa pamamagitan po ng bautismo. Ano po ang pananagutan ng mga tumanggap ng bautismo? Ayon po sa talata ng Biblia, hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Mga kaibigan namin, napakahalaga po na ang tao ay mabautismuhan at makagawa ng isang lubos na pagbabagong buhay upang makatiyak na makakabilang siya sa mga taong may nakareserba o nakatagong buhay sa ating Panginoon Diyos. Marahil po, sasabihin ng iba sa inyo ay ganito, nabautismuhan, nabinyagan din naman kami doon sa aming relihiyon. Kaya, kami man, meron ding nakareserbang buhay na nakatago sa Panginoon Diyos. Kaya itanong po natin, sinong binabautismuhan kay Kristo Jesus ang may buhay na nakatago sa Panginoon Diyos? O ganito po ang sagot ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 15:22. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Sino po ang binabautismuhan kay Kristo Jesus ang may buhay na nakatago sa Panginoon Diyos? Kahit po ba sinong tumanggap ng bautismo sa alinmang relihiyon at nag-aangking sila po ay nagbabagong buhay na? Hindi po. Kundi yaon lamang may kaugnayan, ayon sa talata, may kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ipinagdidiinan po namin, napakahalaga po na ang tao ay magkaroon ng tunay na relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Alin po ang pinatutunayan ng mga apostol na may kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo? O sulat muli ni Apostol Pablo. Dito naman po sa aklat ng Efeso sa 5:32. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Mga kaibigan, ito po ang patotoo ng mga apostol. Ang iglesia po ang may kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Baka itanong niyo po sa amin, anong kaugnayan ni Kristo sa iglesia? O dito naman po sa talatang 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ano po ang kaugnayan ng ating Panginoon Jesucristo sa iglesia? Siya po ang ulo o pangulo ng iglesia at yung iglesia, katawan niya. O ito isipin niyo pong mabuti. Hindi po ba totoo namang ang katawan ang may kaugnayan sa kanyang ulo? Ano po ang kahalagahan ng pagkakaugnay na ito? Si Kristo, ulo, yung iglesia, katawan niya. Ayon po sa talata ng Biblia, at siya, si Kristo, ang tagapagligtas nito. Tagapagligtas ng iglesia. May pangalan po bang iglesyang yun? Ano po ang pangalan at katangian ng iglesyang katawan ng ating Panginoon Jesucristo? Kaya ito ang tiyak na ililigtas niya. Hindi po kami magsasawang basahin sa inyo ang Biblia. Gawa 20:28, alang-alang doon sa mga ngayon nakasubaybay.
Ang babasahin natin isang salin po ng Biblia, Holy Bible, from the ancient Eastern text, George M. Lamsa's translation, Acts 20:28, Gawa 20:28, ililiwat na rin po natin sa wikang Pilipino. Take heed, therefore, to yourselves and to all the flock. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, over which the Holy Spirit has appointed you overseers. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood, upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Ano po ang pangalan ng iglesia na katawan, pinangunguluhan ni Kristo at may kaugnayan sa Kanya? Ito po ang iglesia ni Kristo, Church of Christ. Gaano po kahalaga ang magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon Kristo? Ayon po sa talatang ating binasa kanina sa unang Korinto 15:22, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Kristo. Kaya, napakadakilang kapalaran po ang pagiging kaanib o miyembro sa Iglesia ni Kristo. Mamatay man o mawala po ang kasalukuyang buhay natin, subalit may isa pang buhay na nakatago sa ating Panginoon Diyos kasama ng ating Panginoong Kristo. Bukod yan, mga kaibigan po namin, ano pa po ang katangian ng iglesyang ito, Iglesia ni Kristo? Ayon kay Apostol Pablo, ito po ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya hindi natin maiiwasang talakayin. Ano po ba ang nagawa ng pagtubos ng ating Panginoong Kristo sa iglesia? Kaya napakadakilang kapalaran ang pagiging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng isang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Ano po ang nagawa ng pagtubos ng ating Panginoon Kristo sa iglesia? Ang sabi po sa talata ng Biblia, maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay. Alin po ba ang tinutukoy na mga gawang patay? Hindi po ba't yun ang kasalanan? Gaya ng tinalakay na natin sa mga nagdaan, sapagkat ang kasalanan po ang maghahatid sa tao sa kamatayan o sa kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Nalinis na sa kasalanan ang mga kaanib po sa tunay na iglesia. Kaya ayon din po sa Biblia, makapaglilingkod na sila sa buhay na Diyos. Ano pa po ang kapalarang tinamon ng mga tinubos? Ayon po sa talatang ating binasa, magsisitanggap sila ng pangako na manang walang hanggan. Ano po ang manang walang hanggan na ipinangako sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Sapagkat ito ang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Sagutin po agad natin, ito po ang buhay na walang hanggan, gaya po ng nakasulat sa unang Juan sa 2:25. At ito ang pangako niya sa atin, ang buhay na walang hanggan.
mga kaibigan po namin at sa lahat ng mga sumusubaybay, napakapalad po ng mga taong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isang katotohanan po, tayong lahat, kaanib man po o hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, may hangganan ng ating buhay. At may nararanasan pa po na iba't ibang uri na mabibigat na suliranin, bagabag. Gayon man ano po ang kahigitan ng nasa tunay na relihiyon o tunay na iglesia. Meron po na nakareserbang buhay o buhay na natatago sa ating Panginoon Diyos kasama ni Kristo. Ito po ang buhay na walang hanggan. Subalit, sinong kaanib sa Iglesia ni Kristo ang makatitiyak ng buhay na walang hanggan? Ayon po sa Biblia. Ang babasahin natin ay sulat po at pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo sa 4:6-8. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kailan po masisiguro ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan? Kung taglay po natin ang mga katangian at nagawa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya, hindi pa man po siya nalalagutan ng hininga. Ano na po ang natitiyak niya na ipagkakaloob ng Panginoon Diyos sa kanya? Ang sabi ni Apostol Pablo, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran. Kay Apostol Pablo lamang po ba inilalaan ang dakilang kapalarang ito? Hindi po. Kundi ayon din sa kanya, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Nawa po, matularan natin ang mabuting halimbawa na iniwan ni Apostol Pablo at ng mga naunang tapat na lingkod ng Panginoon Diyos. Ingatan po natin ang pananampalatayang kaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, tapusin natin ang ating takbuhin o ang pananagutang tinanggap natin sa ating Panginoon Diyos. Huwag tayong tatalikod o magtataksil sa Kanya. Anuman ang kasapitan po ng ating buhay habang tayo ay naglalakbay sa daigdig na ito. Hindi tayo malulugi. Tayo po ay hindi mawawalan sapagkat meron tayong tunay na buhay na natatago sa Panginoon Diyos na ipagkakaloob sa atin pagdating ng takdang araw. Ito po ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa mga tapat na lingkod ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo at doon sa mga nagsusuri na nagkataon marahil ay nakasubaybay kayo dito sa aming palatuntunan, inaanyayahan po namin kayo na magtungo po kayo, welcome po kayo, na magtungo sa aming gusaling sambahan sa pinakamalapit po sa inyong pook. Maaari niyong hanapin ang ministro o ministerial workers na naka-assign doon sa sambahan namin, doon sa inyong pook na malapit sa inyo, at maaari kayong magtanong tungkol sa mga aral po ng Biblia na amin pong sinasampalatayanan. At kung sakali meron kayong na-miss
o hindi po napanood nitong Daan ng Buhay, maaari po niyong balikan doon sa aming official YouTube channel sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval.